New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 2,299. I-click lamang ang link sa comment section. Noong Sabado, nakatanggap si Kendrick Perkins ng isang hindi kanais-nais na sorpresa nang i-unfollow siya sa kanyang dating teammate na si LeBron James sa X. Sinabi ni Perkins na tinatanggap niya ito ng maayos, ngunit nagkaroon siya ng matinding reaksyon sa desisyon ni LeBron na i-unfollow siya. Hindi lahat sumusunod kay Jesus, okay lang ako. Ang pagkukumpara ni Perkins sa kanyang sarili kay Jesus ay tiyak na hindi inaasahan. Bagamat sinasabi ng 39-year-old na ayos lang sa kanya, marahil ay may konting kirot pa rin ito para sa kanya. Naging malapit sina Perkins at LeBron sa isang punto, ngunit tila hindi na ito ang kaso ngayon. Ang timing ng insidenteng ito ay kawili-wili rin, lalo na't kasunod ito ng ilang mabagsik na komento ni Perkins. Nagsimula ang lahat ng ipahayag ni LeBron ang kanyang galit sa hindi na pagiging teammate ni Kyrie Irving matapos tulungan ng guard ang Dallas Mavericks na makarating sa NBA Finals. Dahil dito, binatikos ni Perkins si LeBron sa pagsubok na agawin ang atensyon mula sa Mavericks at Boston Celtics sa Finals. Marami agad ang nag-assume na ito ang dahilan kung bakit ginawa ni LeBron ang ginawa niya, ngunit maaaring may iba pang dahilan. Nagsagawa si LeBron ng isang unfollowing spree dahil in-unfollow din ng 20-time All-Star sina Ben Simmons at Blake Griffin. Samantala, tinawag rin ni Griffin si Michael Jordan bilang GOAT, ngunit ipinagtanggol din niya si LeBron mula sa kanyang mga kritiko. Sinabi rin niya na maiintindihan niya kung may nagsasabing ang star ng Los Angeles Lakers ang pinakamahusay na player kailanman, kaya't malamang na hindi siya nagalit sa sinabi ni Griffin. Marahil ligtas sabihin na hindi na natin malaman ang tunay na dahilan sa likod sa mga ginawa ni James. Marahil ay maaaring muling bumalik si Perkins sa magandang panig ni LeBron sa pamamagitan sa paggawa ng mga positibong komento sa telebisyon. Ngunit tila hindi handa si Perkins na gawin iyon sa ngayon. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Jrue Holiday ang nanguna sa scoring. Si Derrick White ay dumagdag ng isang chase down block. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay tumulong din sa kanilang passing at depensa. Hindi na kailangang mag-alala ng Mavericks kung sino ang pinakamahusay na player ng Boston. Lahat ay nag-aambag sa hangarin ng Celtics na makuha ang ika-18 NBA Championship. Si Holiday ay may 26 points at 11 rebounds at si White ay tumakbo pababa ng court upang maagaw ang huling pagkakataon ng Mavericks nitong Lunes ng araw habang tinalo ng Boston ang Dallas sa 105-98 upang makuha ang 2-0 lead sa NBA Finals. Nakuha ni Tatum ang 12 assists at 9 na rebounds kasama ang kanyang 18 points sa kabila sa masamang shooting night. Si Brown ay may 21 points at 3 steals. Si White ay may 18 points at 3 steals. At ang tanging basket ni Peyton Pritchard sa laro ay isang banked half-court sa buzzer sa third quarter at bigyan ng Boston ng 83-74 lead. Ayon ang dahilan kung bakit sila ang number 1 team sa NBA na may number 1 record, sabi ng star ng Mavericks na si Luka Doncic na may 32 points, 11 rebounds at 11 assists, ang unang NBA Finals triple-double sa kasaysayan ng franchise ng Dallas. Marami silang magagaling na players, basically kahit sino sa kanila ay pwedeng magpakitang gilas. Si Doncic na nakalista bilang questionable na maglaro mahigit 2 oras bago ang opening tip-off ay may 10th career playoff triple-double. Ngunit nakapuntos lamang siya ng 3 puntos sa 4th quarter kasama ang isang 3-point play na may 1.15 minutes ang natitira ng ang Dallas ay nakapuntos ng 9 na sunod-sunod upang makat ang deficit patungo sa 14 na may score na 103-98. Pagkatapos mablock ni Derrick Jones Jr. ang pagtatangka ni Tatum na mag-dunk, tumakbo si White pababa ng court kasama si Brown upang mablock ang potensyal na dunk ni PJ Washington. Nakagawa ng layup si Brown sa kabilang dulo at pagkatapos ay sumablay si Doncic ng isang one-footed running floater mula sa 3-point range na may 28 seconds na natitira na nagwakas sa huling tsansa ng Dallas na makabawi. Hindi lahat ay tungkol sa kanya. Ito ay isang team, sabi ng coach ng Dallas na si Jason Kidd tungkol kay Doncic na lumalaban sa mga injury sa dibdib, tuhod at ankle injuries. Ibinigay niya sa amin ang isang pagkakataon. Mahusay siya ngayong gabi. Sa kasamaang palad, hindi lang kami nakalampas. Kailangan naming makahanap ng isang tao na sumali kay Luka at Kyrie Irving sa scoring category. Ang Games 3 at 4 ay sa Huwebes at Sabado sa Dallas. Hindi pa natatalo ang Boston sa kanilang mga laro sa road ngayong postseason.
Ito ang ikasyam na pagkakataon na nanalo ang Celtics sa unang dalawang laro sa NBA Finals. Nanalo sila sa 8 na una at hindi pa nagtungo ang alinman sa mga iyon sa Game 7. Isang araw matapos subukan ni Kidd na maghasik ng alitan sa locker room ng Celtics sa pamamagitan ng pagtawag kay Brown na hindi si Tatum, isang All-NBA first-teamer bilang pinakamahusay na player ng team, ipinakita ng Boston kung bakit hindi iyon mahalaga dahil ang dalawang All-Stars ay nagsama upang makagawa ng 2 of 12 sa 3-point attempts ngunit nag-ambag sa iba't ibang paraan. Paano sila naglaro ng magkasama ay naging sagrado at isang bagay na hindi maaaring sirain, sabi ni Holiday. Hindi ko pinapaboran ang isa kaysa sa isa, pinapaboran ko silang dalawa. Dahil silang dalawa ay mga superstar at ipinapakita nila ito sa pinakamalaking entablado sa mundo. Hindi tulad sa kanilang 107-89 na panalo sa Game 1 kung saan ang Boston ay 7 of 15 mula sa 3-point range sa unang quarter upang kunin ang 17-point lead. Ang Celtics ay sumablay sa kanilang unang 8 pagtatangka mula sa long range sa Game 2. Ang Dallas ay nanguna sa buong first quarter. Walang naipuntos si Tatum sa una at mayroon lamang 5 sa halftime nang siya ay 0 pa rin sa 3 mula sa 3-point range. Ang Boston ay 5 sa 30 mula sa long distance nang ibank ni Pritchard ang isang half quarter sa third quarter buzzer. Napasigla nito ang crowd na dati ay gumugol ng halos lahat ng oras sa pagbu kay Irving at semi-vulgar na mga chant. Bago ang laro, ipinakita sa board ang post-game quote ni Irving mula sa Game 1 kung saan sinabi niyang inaasahan niya ang mas malakas na crowd. Sumigaw ang mga fans. Si Irving na nakapuntos ng 16 points ay natalo ng 12 consecutive games laban sa Celtics. Medyo nadismaya ako sa aking sarili na hindi nagawang i-convert ang mas marami sa aking mga pagkakataon sa lane, sabi niya. Inaasahan ako ng aking mga teammates na i-convert ang maraming shot at bawasan ang burden hindi lamang kay Luka kundi sa buong team. Maraming shots ang tumatama sa back rim. Nakakainis yon bilang isang competitor pero bahagi talaga yan ng laro ng basketball at kailangan mong tanggapin ang mga taas at baba nito. Sasabihin ko na yan ang pinakamahirap na hamon kapag nasa isang serye ka. Gusto mong maglaro ng napakahusay lalo na kapag naglalaro ka sa finals. Medyo nadismaya ako sa sarili ko. Hindi ko nagawang i-convert ang mas marami sa mga pagkakataon ko sa loob ng lane. Pansin rin ang paghihirap ni Irving sa laro na ito nang i-lockdown siya ni Jaylen Brown. Sa sumunod naman mga kaibigan, walang ligtas sa on-court taunting ni Steph Curry kahit ang mga ordinaryong tao. Ang superstar ng Warriors ay nagtapos na naman sa isa sa kanyang off-season side quests kung saan siya ay nakilahok sa isang lokal na open run kasama ang dating teammate at NBA guard na si Kent Bazemore sa Lifetime Fitness sa Folsom, California. Si Curry syempre hindi mapigilang gawin ang kanyang sikat na night-night celebration matapos madrill ang tila isang game winner. Hindi araw-araw na makakaharap mo si Curry sa isang pick-up game sa isang lokal na gym, lalo na ang makaranas ng isang galaw na ginamit niya upang asarin ang mga kalaban sa NBA habang tinutulungan ng Warriors na manalo sa kanyang ika-4 na kampyonato. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.